napakalaking pribilehiyo na ako po ay matawag po ngayong gabi at still po makapag-share po sa inyo. Marahil po talagang nagkataon na nauna po talaga si Coach JC kasi marami po tayong mga kaibigang OFW, mga guests na may mga guest po din kasi ako na nakalabas na sa Zoom dahil nga po mga tinatawag na ng kanilang mga amo, ng kanila po mga boss at very inspiring na napakinggan po nila si Coach JC. At syempre po si Sir Adrian. At sa lahat naman po ng mga nandito pa po sa Zoom, thank you very much po dahil nandyan ka pa. Tama. And thank you very much po sa binigay niyo pong time para po sa mga nag-invite sa inyo para mapakinggan po si Unified Business. So by the way po, I'm Christina Pedere. Ako po ay isang accountant by profession. I started Unified Products and Services po. I am 23 years old. Ayan. So ano po bang ginagawa ng isa pong mahiyain sa ganitong klase po ng negosyo? Alam ko po marami po nagtatanong sa inyo, kaya bang gawin yung negosyo? Pero sa ngayon po malamang wala ka ng doubt. Kasi sinabi ni Coach JC lahat mapapadagdag nga yata ako ng accounts Diba? Mapapadagdag yata ako ng account, Coach. Ayan. So para po sa lahat, sa totoo lang, when I started Unified Products and Services, nung nakilala ko po si Unified, I was invited by a friend. Pinresan po yung negosyo sa akin, wala pong formal. Alam niyo po yung tipong pinresan sa'yo yung negosyo sa labas ng bahay nila. Diba? Just imagine po, ikaw maswerte po tayo ngayon kasi Zoom na lang. Ako po, galing po akong overtime bilang isang empleyado. Kung ikaw po empleyado ngayon, huwag kang mag-alala. Pwede mong gawin si Unified kahit nasaan ka, kahit ano pa pong ginagawa mo. Yun po yung kinagandahan kay Unified dahil cellphone mo lang yung gagamitin mo. So when Unified was introduced with me, ako po yung tao na talagang naghahanap po ng negosyo na pwede kong umpisahan. Kasi malamang po ikaw na empleyado, alam mo na po di ba mga OFWs po natin? Tama ba yung mga OFWs po natin na although okay naman yung sweldo natin, di ba nagpapakahirap nga tayo sa trabaho para sa ating pamilya, alam na natin na hindi naman talaga habang buhay, sabi nga po ni Coach JC, hindi habang buhay kaya nating magtrabaho, tama? Kumilos para po dun sa mga boss natin. Na hindi tayo papayag na hanggang ilang taon ba tayo, ganun pa rin yung ginagawa natin. Tama po. So ako po, in my young age po, I started working po ng 21 years old. Alam ko na po yung pinagkaiba po ng boss, tsaka po ng isang empleyado. Kaya talaga po nag-wish ako, nag-ipon ako para po maging negosyante. Kasi as an accountant po, bilang nagko-compute po ng tax ng mga negosyante, sabi ko, bakit ganun? Ako yung nagko-compute ng tax ng mga negosyante na to, bakit ako walang milyon, sila may milyon? So sabi ko that time, gusto ko ring maging negosyante. Tama po? Sino bang magandang bahay? Sino po yung nakakapag-travel kung saan-saan? Sino po yung may magandang sasakyan? O sabihin na po natin yung may pag-emergency? Diba yung may madudukot agad? Mayaman po ba or mahirap? Negosyante po ba or empleyado? Doon pa lang po kitang-kita ko na po yung pagkakaiba. Kaya nangarap po talaga akong maging negosyante. Kaya lang po kung magtatayo ka talaga, tama, ng isang negosyo na gusto mo kumikita ng malaki, kailangan po talaga maglalabas ka din ng malaki. Yung po yung literal na traditional business. Kaya nga po sabi ni Sir Adrian kayo, di ba nag-invest din po siya sa mga food carts, mga ganyan. Kasi imagine po, ang laki ng ilalabas mong pera tapos hindi pa rin sigurado yung income mo. So yun po yung mga struggles kapag gusto mo magtayo ng negosyo. And ako po personally, as an accountant, yung 15,000, yung 14,998 na pinag-uusapan po kanina pa dito, tama ba? Yung 15,000 po na yan, would you believe, kulang pa po yan sa business permit pa lang ng isang negosyo. Samantalang dito, nung pinresent sa akin po yung business, sabi ko, what? 15,000? Ganito nakadami yung mga services na pwede kong i-offer? Tapos meron pang 2.7 million na sinasabi na pwede mong maging income in a month? Sabi ko, with 14,998, alam nyo po ba, yung 14,998 na yan po yung pinagdudahan ko. Ano po yung duda? Sabi ko, 14,998, ito kaganda yung negosyo. Baka scam. Tama ba?
Nung nag-join po, ay nung nag-present po sa akin yung business, yung po talaga yung unang tanong ko, bakit? Bakit 15,000 lang to? Until such time po, diniscuss sa akin yung MLM na tinatawag, kung saan po pwede kang mag-start ng business with a very affordable capital. At doon ko po nalaman na yung company po is an MLM company. Siyempre po kung ikaw, katulad ko din na marami pong naririnig na hindi maganda about networking, maninega ka din. Tama ba? Kasi po ganun ako nung nag-start ako. Sabi ko, MLM, hala, maganda na sana yung negosyo. Kaya lang, bakit networking na naman? Tama ba? Kung ikaw po gano'n, tama, narinig mo po ng negosyo is napakaganda at sabi mo, bakit networking na naman? Wala ka pong choice. Okay? Kasi yung company po talaga is nag-o-offer ng different source of income. Traditional business, MLM, tama, tapos may products pa, nandito na lahat, wala ka nang hahanapin. Yun nga po yung pinapakita po ng ating mahal na presidente. Grabe po, napaka-visionary po kasi talagang pinagsama-sama niya na lahat, nandito na lahat. Tama? Ngayon po, nung pinresent sa akin yung business, sabi ko, yes, maganda yung negosyo. Affordable yung capital? Yes, kasi po 15,000 lang, sabi ko nga po sa inyo, napakaliit po na amount. Kasi nga, pinagdudahan ko kasi napakaliit. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, may hawak po akong travel and tours na negosyante. Ang kanya pong capital dyan is umaabot po ng 2 million. Meron din po kaming hawak na pawn shop. Mahina po ang 1.5 million na kailangan pong revolving fund. Just imagine, ganun po kamahal ang mga kapital ng mga negosyo na meron si Unified. Kasi may remittance din po yun, gano'ng kalaki ang kailangan mong i-maintain. Tama? So ngayon po, sabi ko, sige, maganda yung negosyo. Gusto ko siya kasi ito po yung negosyo na walang utang. Iwas utang. Yan po yung pinakakalaban ng lahat ng mga negosyante. At ako po bilang accountant, ang pinakaayaw ko po sa accounting is the inventory. Ayaw ko po ng maraming bit-bit. ayaw ko po ng maraming dala-dala at monitor. Tama? Yun po yung ayaw ko sa accounting. Pero just imagine, in this business, di ba, services, ano po agad to? COD. Ibig sabihin po, cash on delivery agad. Ibig sabihin, cash agad, hawak mo agad pa nag-transact ka. Ang masarap pa po nun, sabi ko that time, paano kaya yun? Mahiyain ako. Hindi ko to forte. Tama? Hindi ako into salesperson. Kaya sabi ko that time, kakayanin ko kaya mag-start ng gantong business. Pero dahil po nakita ko during the presentation na pinag-uusapan po yung pangarap. Pinag-uusapan po yung mga pangarap na napakatagal ko nang kinalimutan. Kasi di ba tayo po, nung nangangarap po tayo ng mga bata tayo, the sky is the limit Tama po? Pero nung na-realize natin ang hirap kumita ng pera, parang dinedegrade na lang natin na nakukontento na lang tayo kung ano pong meron. Tama ba? Isa po ako sa mga ganun po yung naramdaman nung ako po yung nag-start na magtrabaho. Pero alam niyo po, nung napanood ko or present po sa akin yung business ng aking kaibigan, sabi ko po, grabe. That moment na present po yung negosyo at pinag-usapan po muli yung pangarap, bigla pong nabuhay lahat po ng mga pangarap ko nung bata pa po ako. Alam niyo po yung mga pangarap na bahay, tama, yung travel, yung savings, yung kotse, lahat po na dating pinapangarap kong gusto kong puntahan, bigla po nabuhay kasi nakatagpo po ako ng isang pagkakataon or opportunity na pwede pa palang mangyari yon. Tama ba? Na kahit po pala, hindi ganun kalaki yung kapital ko, pwede na ako mag-start ng business. At yung 2.7 million, grabe. Pinagdududahan ko po talaga yan. Kaya lang kahit anong gawin ko pong computation, lumalabas po is 2.7 million sa isang buwan. Okay? And ngayon po, nung na-present po sa akin yung business, kung ikaw po ngayon nag-iisip ka, kanina po may nabasa akong comment, paano po kami mag-join? Saan po kami magde-deposit? Congratulations po kasi ngayon, kahit dahil online na lang, pwede ka na mag-deposit ng iyong pang-member. Before po kasi, nung pinresent po sa akin yung business, hindi pa po online lahat. Nung pinresent po sa akin yung business, natapos po kami 2 a.m. Sabi, bakit naman 2 a.m. ganun ka-late na kayo natapos? Ako po kasi ay mahilig mag-overtime. Diba? Kaway-kaway po sa mga empleyado dyan, na malamang marami din tayong empleyado from the Philippines din po nakikinig bukod sa mga OFWs natin. Kasi mga
wala na pong trabaho ngayon, okay, at willing magpuyat kasi bukas walang pasok. Ayan. So ngayon po, nung pinasan sa akin yung business, sabi ko, sige, gusto ko na yung negosyo. 'Di ba? Approve sa akin lahat ng services. Doon nagdududa ako sa sarili ko kasi I'm not in a salesperson. Hindi pa talaga ako magaling makipag-usap. Ano po kasi ako ay introvert. Pero sabi ko, I will give it a try. Kasi po nakita ko yung pangarap ko eh. Nakita ko yung pangarap ko na posibleng mangyari. So ngayon po, I decided to start the business dahil meron naman po akong ipon. Maswerte po ako kasi nakapag-ipon po ako kasi nga ang mindset ko, magne-negosyo din ako later on. Diba? Hindi ako papayag na hindi ako maging negosyante kasi gusto ko rin kumita ng milyon. So during that time po, madaling araw, may duda po ako sa company kasi nga sabi ko sobrang mura. Bakit sobrang mura? So ngayon po nag-research po talaga ako bilang accountant naman po, ang akin pong hawak ay licensing. So talagang ni-research ko po overnight si Unified Products and Services. And hindi po ako nabigo. Nakita ko po registered, yes, pero hindi po ako nakontento ko na registered po ang company. Sinilip ko po ang financial statement ng company. And yes, nakita ko po stable, hindi po putyo-putyo ang kapital ng ating kumpanya, hindi po putyo-putyo ang kapital na ininvest po ng ating mahal na presidente para po sa negosyo na to. Kaya that time po nakita ko stable yung company. Yes, decidido na ako mag-join. Tinanong ko sarili ko kung gagawin ko. Sabi ko, I will give it a try. Decidido na ako, mag-i-invest ako. Yung pera ko po sa bangko na inipon ko for 3 years, willing po akong bawasan para po makapag-start kay Unified. Pero just imagine po, no, nag-start ako 2 a.m., nag-research ako overnight, naghintay po ako na mag-morning, mag-open po yung bangko. Literal po, ang isang Cristina Pedere po ay hindi nakatulog. Hindi po nakatulog sa sobrang excitement. Kung ikaw po mamaya hindi ka po makatulog, sinyales po yan. Okay? So ngayon po, nung naghintay po ako mag-open ng bangko, nag-open po ang mall, kasi nandun po yung aking bangko. Isa po kasi sa mga tips, okay, na nakuha ko kapag nag-iipon is huwag ka mag-ATM para hindi mo agad mawi-withdraw. Di ba tayo pa naman po mga girls, tama ba? Kapag may sales, iba pa rin naman tayo, di ba? Pag may nakitang sales, ang bilis mag-withdraw. So ako po, nung nag-iipon ako that time, hindi po talaga ako nag-ATM. So passbook lang po. So nung pumunta po ako ng bangko, sa sobrang excitement ko, naiwan ko po yung passbook ko. Ngayon sabi ko po sa teller sa bangko, Miss, okay lang ba magpa-print ako ng bank statement? Kasi gusto ko makita kung magkano yung pera kong naipon. For 3 years yun na, take note po 3 years. Ngayon po, although meron naman akong amount na nasa utak ko, gusto ko lang makita kung magkano po talaga. Kaya sabi po ng teller sa akin, Miss, magbayad ka muna ng 100 pesos. Sabi ko, bakit 100 pesos? Eh, isang papel lang naman yung ipiprint. Just imagine po, nagpanting po ang tenga ko that time. Sabi ko, bakit ganun? Tayo po, tama, sino po sa inyo yung mga nagsisave sa bangko? Alam ko po, meron po kayong mga pera sa bangko. Tayo po nag-save ng pera sa bangko, pinagsasama-sama po yung pera natin. Tama, yung mga sinave nating pera sa bangko, ginagamit po yun ng bangko para i-invest sa mga project na pwede silang kumita. Binibigyan po tayo ng interest income, tama po ba? Pero kakarampot lang. Tama po, just imagine this po. Dahil nga po nagpanting ang tenga ko at ayoko magbayad ng 100. Diba ganun kakuripot? Sabi ko po sa teller, Miss, wag mo nang i-print. I-withdraw ko na lahat ng pera ko. Ang yabang po, no? Parang ang laki ng pera. Pero grabe po, in 3 years time po na nag-iipon ako, ang kwenta ko po ng ipon ko is 30,000. Pero just imagine po, magkano lang ang kinita ng 30,000 sa 3 taon na nag-iipon ako. Ang na-withdraw ko po is 30,615. Ibig sabihin po, nung 3 years po na yung pera ay nasa bangko, magkano lang po yung kinita? 615. Eh kanina po nabanggit pa ni Coach JC yung tinatawag na inflation. Yung value po ng 30,000 nung 3 years na yon, hindi na po parehas nung winidraw ko. Tama ba? So ngayon po, eto tingnan nyo po Nag-join po ako sa Unified with 2 accounts. Ibig sabihin po, ako, then ako ulit. The moment I joined Unified Products and Services, kumita po agad ako ng 1,000 pesos direct referral.
tingnan po natin yung pagkakaiba. The moment I joined, may 1,000 agad ako. Samantalang sa bangko, 3 years yung pera ko nandun sa bangko, ang kinita lang 615. Ngayon po kung tatanungin mo ko, sino po ngayon yung scam? O wala po. Wala man po. O ikaw po, tingnan mo. Tama sa mga nakikinig po natin sa mga viewers natin. Doon ko po nakita na hindi po pala enough na nagsisave lang tayo ng pera. Hindi po pala enough na mayroon ka lang pera sa bangko, kailangan kumikita yung pera mo. Tama po, and the rest po is a history. Yung 14,998 po, okay lang po ba ang isa pong mahiyain Cristina Pedere na nag-start po sa Unified Products and Services? Ngayon po, nagdadrive po ng sariling sasakyan. Okay lang din po ba yung dati po nagduda sa sarili? Tama? Natatakot na mag-invest ng 14,998 pero dahil nag-decide, sabi nga po ni Coach JC, mag-decide lang tayo. Dahil po sa decision na yon, when I was 23 years old, okay lang po ba nakakapag-travel po local and international? Na hindi po katulad ng mga dating ginagawa ko nung ako po nag-i-start na pa lang na mag-work. Di ba? Ang empleyado naman pwede naman mag-travel Kaya lang, travel now, iyak later. Tama ba? Pero iba po kapag po nasa unified ka at nakakapag-travel ka. Tama ba? Ngayon po, ang isa pong Cristina Pedere na dating batang riles lang, okay lang po ba dahil po sa Unified Products and Services? Dahil po sa ginawa ang negosyo ng Unified, okay lang po ba may sarili na rin pong bahay at lupa? Na alam ko po, kahit po ako ay, kung simpleng empleyado pa rin po ako hanggang ngayon, hindi ko po siya mabibili or hindi ko po siya magagawa. Kasi computed ko na po Diba? Sa employment nga po, magkano lang nasa save ko In 3 years, diba, 30,000 lang. Ganun po, ang naging resulta po ng isang Cristina Pedere na mahiyain na ginawa po yung negosyo. Kaya I am very thankful po, hindi lamang po sa negosyo na to, kundi sa lahat po ng taong nakapaloob dito. Ang management, of course, yung mga trainers po natin, na grabe talaga yung tulong Kaya sobra pong huwag kang matakot na mag-invest kay Unified or mag-decide. Kasi hindi mo gagawin yung negosyo mag-isa. Kasi nandiyan po yung mga trainers natin, nandiyan po yung ating management to help us out, our team, your sponsor, kung sino po nag-invite sa'yo, mag-thank you ka po kasi na-present sa'yo yung business. Diba? Pasalamatan mo po yung nag-invite po sa'yo ngayon kasi yan po yung anghel ng buhay mo na pwede po maging daan. Diba? Kapag nag-decide ka, siya po ang naging daan po para makilala mo ang isa pong napakaganda opportunity na kung paano po nagbago ang buhay ng isang Cristina Pedere ay pwede rin pong makatulong sa'yo. Tama po? Ngayon po, sasabihin niyo po sa akin, kasi marami ka pang time, baka single ka or bata ka pa. Kami kasi nagtatrabaho na dito. Tama? Marami kaming ginagawa, wala kaming time. Kung tutusin po natin, pwede naman Tama? Sa mga viewers po natin, sa mga nandito sa Pilipinas, pwede mo sabihin, Miss Tina, marami naman ngayong mobile application na pwede kong gawin yung mga services na binabanggit kay Unified. Yes po, totoo. Kaya lang, sa kanila po, kapag nag-download ka, may residual income pa ba doon? Di ba wala po? Only in Unified Products and Services na kada gagawin mo yung mga services ni Unified, may residual income ka every time ginagamit ng mga members mo yung system. Napakaganda po. And bakit po ang isa pong Cristina Pedere ay talaga naman pong ginawa po ang ganito pong klase ng business? Para po sa lahat. Kung itatanong lang po ako sa inyo, okay lang po ba? Ayan, so sa mga nakikinig po natin, nandito pa po sa ating Zoom, ay sa ating live po na nakikinig. Kung ikaw po, tatanungin ko, in case lang po, may emergency, example na lang po, may isa po magka-COVID, sa isa po sa member natin ng family. Are we prepared? Are you ready? Ako po kasi bakit po ginawa ko po si Unified Products and Services, ito po yung nakita kong hope. Ito po yung nakita kong chance. Ito po yung nakita kong pagkakataon na pwede po akong magkaroon ng isang magandang savings.
malaking savings na kahit ano pong mangyari or emergency or pangangailangan niyan, pwede po ako maging prepared. I have this moment po in my life na sabi ko ayaw ko na pong mangyari. Meron po akong punto sa buhay ko na sobrang laki po yung pagsisisi ko, bakit wala akong nagawa. Familiar po kayo sa sakit po na goiter? Yan. Okay lang po ba mag-comment po yung ating pong mga viewers or kahit po nasa FB Live po natin? Are you familiar po sa sakit po na goiter? Ayan. Yung sakit po na goiter, di ba yung po yung bukol sa likod? Hindi, joke lang. joke lang. Di ba yung goiter po is yung bosyo dito po sa leeg? Tama? Okay, ngayon po yung sa nanay ko, yung kanya pong goiter is wala. Clear po yung kanyang leeg. So, ibig sabihin po, yung kanya pong goiter ay nasa loob at kailangang operahan. Ngayon po, ako po ay lumaki po sa gilid ng riles ng tren. Okay, take note po, sa gilid. Hindi po ako kasya sa riles. Okay, sa laki ko po ito, hindi po ako kasya sa riles. Ngayon po, yung nanay ko po, since ako po ay lumaki, nung ako po ay mga grade 3, yung tatay ko po ay nakulong. Okay, due to, drug issue. So, ang nanay ko po ay mag-isa po kaming binuhay na 3 magkakapatid. Ako po ang panganay. Yung nanay ko po is hindi po siya nakagraduate ng high school. Diba? So, alam ko po, marami ding makaka-relate po na marami po sa mga magulang natin before, mga lolo-lola, hindi po talaga nakatapos ng pag-aaral. Isa po ang nanay ko sa mga hindi po nakapag-aral, ibig sabihin po hindi po talaga nakagraduate ng high school. So, ibig sabihin, ang kanyang trabaho lang ay tindera, labandera. Yan po, yung mga may dera-dera sa dulo. So, every time po yung nanay ko, since kumakayod po siya mag-isa para po sa aming 3 magkakapatid, ang ginagawa po niya pag labandera siya, ako po yung taga-bomba sa poso, o kaya taga-sampay, kasama po ako sa pagbabanlaw. Kapag maglilinis siya ng bahay ng mga mayayaman niyang amo, kasama din po ako. Di ba, just imagine po, in my young age po, nakita ko na talaga yung pagkakaiba ng mahirap sa mayaman. Kaya nangarap din po talaga ako na maging maayos po yung buhay. Ngayon po yung nanay ko, since kumakayod, katulad po ng mga kababayan nating OFWs na talaga namang masisipag po talaga. Hindi lang isang trabaho nagiging 2 ang trabaho abroad, minsan 3 pa. Tama ba sa mga kababayan nating OFWs? Palakpakan nga po natin yung ating po mga kababayan na sobra-sobra po ang ginagawa para po sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Yung nanay ko po, since nga po kumakayod ng sobra-sobra, dahil mag-isa niya po kami binubuhay 3 magkakapatid, kung ang makina po napapagod, paano pa po ang katawan ng tao? Tama po ba? Ngayon po yung nanay ko, nagkaroon na po ng complication yung goiter niya. Okay? Yung goiter po niya is lumalaki, so bumabara na po sa passage ng air. Tama po? So ngayon po yung goiter na yon hindi po niya mapa-operahan. Kasi kung ikaw po ang nanay, ano pong unahin mo? Pang-opera mo o yung pagkain ng mga anak mo? Siyempre po, pagkain ng mga anak. Pag-aaral ng mga anak. Ganun po kaya I am very saludo sa lahat po ng mga parents. Kasi ibibigay po lahat, isusubo na lang ibibigay pa sa anak. Tama po? Ngayon po, yung nanay ko po, isang gabi po, I am 7 years old. During that time, meron po ako narinig na ungol, madaling araw. Familiar po kayo sa ungol? Ayan, sa mga nandiyan pa po sa Zoom, sumample nga po kayo. Na-imagine nyo ba kung paano po yung ungol? Ayan, meron po kasi nag-joke sa akin about ungol. 2 klase daw po kasi yung ungol. Ano daw po ba yung ungol? Nasasarapan daw po ba or nahihirapan? Ayan, so kidding aside po. Ayan, so kung meron po ditong Titans, shout out po sa inyo. Ayan, sila po kasi nag-joke sa akin yan. Sabi ko po nung sabi po sa akin ng Titans na, sabi ko, nahihirapan po yung ungol. So imagine niyo na lang po yung ungol na narinig ko, nahihirapan. So sabi ko po that time, bakit may ungol? Sino yun? Nakita ko po yung nanay ko, nakahawak po sa dibdib niya, nahihirapan po huminga. Dahil nga po yung goiter ay nakabara na po sa passage ng air niya. So during that time po, meron siyang iniinom na napakaliit pong tableta.
Napakaliit po talaga. At ang bili po nun is pinaka-minimum yata niya 6 or 12 sa Mercury Drugs. Okay, that time po, isang tableta na yung 25 pesos po ang isa. And nakikita ko po yung nanay ko walang gamot that night, nung madaling araw na yun. Kung ang isang bata po, nakita po yung nanay niya hindi makahinga, ano po yung normal na reaction? Siyempre po, iiyak. Tama po, siguro po, abnormal na po ako that time. Kasi hindi po ako umiyak. Alam niyo po ang unang-una ko pong ginawa. Lumabas po ako ng bahay, kumatok po ako sa kapitbahay. Nangungutang po ako ng 50 pesos pambili po ng gamot ng nanay ko. Kung ikaw po, kakatukin ko ng 3:00 ng madaling araw, pagbubuksan niyo po kaya ako? Pwede niyo po akong pagbuksan, tama ba? Kasi mababait po kayo eh. Mabubuti ang mga puso, lalo na po ng ating mga Pinoy, lalo mga OFWs natin. Pwede niyo po akong pagbuksan. Kaya lang po, in my situation, nasa Riles po kami. Nakatira po kami sa squatter area. Kung ikaw man po mabuti ang iyong puso, pero sigurado po ako, ang 50 pesos, ang hirap din po ipahiram. Tama po. Pero that night po, I am very grateful. I am very thankful po kasi yung pang-5 bahay po na nakatok po at nanghiram po ako ng 50 pesos ay pinagbuksan po ako at pinahiram ng 50 pesos. At nakabili po ako ng 1 piraso po ng tableta ng gamot po ng nanay ko. And we survived that night. Kaya in my very young age po, alam ko na po kung ano yung gusto ko. Gusto ko pong makatapos na ng pag-aaral. Gusto ko na mabago yung buhay namin para mapa-operahan ko po yung nanay ko. Kaya since then po, ginalingan ko talaga po sa pag-aaral. Kasi po tuwan-tuwa yung nanay ko eh. Kapag po sinasabitan ako ng medal. Di ba sa mga magulang po nandito ngayon, di ba masaya po kayo kapag ganun po yung mga anak po ninyo. So ako po bilang anak, sabi ko bilang kapalit ng sakripisyo ng nanay ko sa amin, sabi ko, gagalingan ko kasi gusto ko makagraduate ng maganda yung grades para madali ako makahanap ng trabaho. At pag may trabaho na ako, pwede ko na siyang pa-operahan kasi sumusweldo na ako. Unlike that moment po na walang-wala akong pera, nangangatok po ako sa kapitbahay para lang meron akong gamot na mapainom sa nanay ko. Kaya lang po, kahit pala ganun na yung eagerness mo, may plano ka na sa buhay mo na gusto mong mangyari, meron po talagang mangyayaring hindi mo inaasahan. Same scenario po. 15 years old po ako nang naulit po yung scenario na yung nanay ko po is umuungol. Sample nga ulit po ng ungol. Ayan. So, yung nanay ko po is narinig ko po ulit umuungol, nahihirapan huminga. That night naman po, meron siyang gamot. Yung kanya pong gamot na inom na niya, pero nahihirapan pa rin po siyang huminga. Wala na po kaming choice kundi isugod po siya sa ospital. And of course po, kung mahirap ka, saan mo dadalhin ang kamag-anak mo or mahal mo sa buhay? Siyempre po sa public hospital, sa community hospital. During that time po, pagdating pa lang po sa hospital, sinabi na po agad ng Dr. Neng, maghanap na kayo ng mas magandang hospital. Kasi yung hospital natin, hindi kaya yung situation ng nanay mo. So wala po kaming choice. Nilipat po namin sa isang pribadong ospital, sa mas malaking ospital. At kapag pumunta ka sa isang pribadong ospital, ano pong unang hinahanap? Sabihin nyo nga po, okay lang po ba mag-chat, mag-comment po? Ano pong unang-unang hinahanap pag pumunta ka sa isang private hospital? Ayan. Grabe po, tama. Pera po talaga. Pero good news naman po, hindi agad yung bumungad sa amin. Hinanap po, kasi ngayon po yun din yung hahanapin eh. Hinahanap po is health card. Kung may health card po yung nanay ko. Kaya lang po yung nanay ko, ano nga po ulit trabaho? Tendera, labandera, planchadora. So wala po, wala pong health card. Yun na po, yung mga chinat nyo po na down payment pera, yun na po hinahanap po sa amin. Emergency po. Hinahanapan po kami ng down payment. I am 15 years old po that time. And yung nanay ko po, nakikita ko po in my own eyes
na kinakausap ako kasi alam po niya na walang may iwan sa amin. And 15 years old po ako that time. Madami siyang sinasabi sa akin, di ko na po naiintindihan kasi ang nasa utak ko, bakit ayaw niyong asikasuhin yung nanay ko? Naghihingalo yung nanay ko, bakit walang lumalapit na doktor? Bakit walang nurse na nag-aasikaso? Alam niyo po yung kahit may mga nakatambay doon nakaputi, hindi ko alam kung estudyante ba sila, intern ba sila, pero bakit? Bakit hindi nila inaasikaso yung nanay ko dahil lang wala ba kaming pera? Hindi ba pwedeng unahin muna yung buhay bago po nila kunin yung down payment o yung pera? That time po, sabi ko, bakit ganun ka-unfair? Yung nanay ko po naghihingalo, ayaw nilang asikasuhin. And that night po, nawalan ako ng nanay dahil lang po wala kaming pera. Na kung sana may pera kami, baka naduktuan pa po yung buhay ng nanay ko. Nasabi ko that time, gano'n ka-unfair yung mundo para sa mga may hirap na walang pera. Ganun ba talaga hindi inaasikaso? Kaya sabi ko po sa sarili ko, hindi ako papayag na ngayon po na meron akong kakayahan na maulit po yung ganong senaryo, wala po ulit ako magawa. Sabihin na po natin, sige, empleyado, kumikita naman. Pero kung paano po kung may ganong emergency, sabihin po natin biglang kailangan ng 100,000, 300,000 para maoperahan yung kamag-anak mo. Kaya mo ba ilabas? Kasi ako po sa akin, kung empleyado lang po ako simple, hindi po ako confident na kaya ko pong gawa ng paraan yung sitwasyon na nangyari po sa akin way back then. Kung katulad niyo po ako, nung nakita ko po yung negosyo ng Unified, is alam ko sa sarili ko na kapag may nangyaring emergency, hindi pa ako prepared. Why not po itry mo yung gantong negosyo? Para makadagdag po sa savings mo. Para makadagdag po sa peace of mind. Alam niyo po yung kahit anong klaseng emergency yung dumating, alam mo merong ka madudukot. Kasi po yun yung na-realize ko. Nung nakita ko po yung gantong klase po na opportunity, bukod po sa pangarap ko, sabi ko, ito po yung pwedeng magbigay sa akin ng isang magandang savings na kahit anong mangyari, hindi na po ako manghihinayo. Sabihin natin, hindi sobrang bigat sa puso na wala akong nagawa para sa mahal ko sa buhay na sinugod sa ospital. Kung bakit po ang isang Cristina Pedere po ay very eager na makawala sa hirap ng buhay. Dahil ayoko na po maranasan ng pamilya ko in the future. Or kahit po ako, example po yung tatay ko, na nakalaya na, ayoko naman po siya naman yung isugod sa ospital. Ako po yung walang magawa. Wala po ulit magawa. Kaya kung ikaw po sawang-sawa ka na sa hirap ng buhay at hindi ka pa sigurado sa future mo, why not po idagdag mo sa Unified? Kahit wag po ito muna yung focus mo sa mga OFWs po natin, sa mga empleyado na nakikinig ngayon. Idagdag mo lang po sa Unified para makadagdag din po sa ipon mo. Para makadagdag po doon sa peace of mind na tinatawag na kahit po anong emergency, may madukot ka. At ang pinakamasarap po kasi nangyari sa Unified po sa akin, yung I was able to help other people po dahil po meron na ako. Kasi napakahirap po sa isang taong tumulong ko, ikaw po mismo, charity. Tama po. What I love about Unified po, sobra po, bukod po sa mga nakuha ko na mention ko po sa inyo, isa po napakasarap pong pakiramdam using or abang ginagawa po si Unified Products and Services. Nagiging channel po tayo ng blessing sa maraming tao. Sa mga members po na tinuturuan natin gawin yung negosyo, in those simple ways po, nagiging channel na tayo ng blessing sa maraming tao. By just sharing this business na pwedeng makatulong sa kanila, napakalaking bagay na po. At ang masarap pa po dito, I experienced this po nung time po ng pandemic. Alam niyo po yung dati, kami po kasi before kapag may bagyo, di ba, mga nasa Riles, kapag po may bagyo, may mga Pasko, ganyan, kami po yung laging dinadalhan ng mga
goods, mga binibigay ng mga nakakatulong ng mga mayayaman. Kapag may bagyo, kami yung pumipilas ng mga relief goods. Pero nung panahon po ng pandemic, grabe po, napakasarap po sa pakiramdam na ang dati po na charity, nakakatulong na rin po sa maraming tao, lalo na po nung time ng pandemic. Yung pinantulong ko po, hindi ko po ito pinagmamalaki, pero I am very grateful, I am very happy kasi na-experience ko siya. And na-experience ko siya from Unified Products and Services. Income ko po sa Unified, I was able to help other people po during pandemic. Kasi po during that time, wala naman tayong trabaho eh. Wala din tayong masyadong services kasi nagkagulatan lahat ng lockdown. Pero just imagine, dahil po sa Unified Products and Services, yung tinatawag pong residual income, yung 60-60 pesos na yan, yung 1515 na yan, alam niyo po, nakapag-withdraw ako ng pera using my Unified account, na nakapagbili po ako ng mga relief goods at naitulong po natin sa mga kababayan na walang-wala. Na nai-imagine ko yung sarili ko way back then na ganun din po ako. Napakasarap po ng pakiramdam. Sa mga tagapakinig po nga natin ngayon, na siguro nga okay ka na, siguro naman nakapag-ipon ka na, may bahay ka na, tama? May kotse ka din naman. Baka hindi mo na kailangan si Unified. Pero baka katulad ka din po na napakaraming members po namin dito sa Unified Products and Services na ang ginawa po, si Unified ay maging channel of blessing para makatulong po sa mas marami pang tao. And this business po, ako na po nagsasabi sa inyo, napakarami pong pwede pa nating matulungan. Kaya bakit din po, excuse me po, bakit din po napaka-eager ng ating pong management, ng ating company president, na ibahagi po yung negosyo po sa napakaraming tao. It is because po, marami pa tayong pwedeng tulungan tao. And why not po? Kung ang dati po lagi sinasabi ang mga Pinoy, di ba, tayo po ay mga laging alipin sa ibang bansa. Baka po dumating ang panahon, katulad po na vision ng ating pong company president. Later on po, ang mga Pinoy, ang mga upline ng mga ibang lahi. Dahil tayo po nagsimula ng isang one-stop shop business na nasa MLM industry. Diba? Pinoy na po ang mga upline, ang mga sponsor ng mga banyaga ng ibang lahi. Dahil tayo po ang pioneering ng MLM industry na meron pong multi-services. Diba? Nakaka-proud po maging Pinoy. Nakaka-proud pong maging Unified Products and Services member. Marami na po ako nasabi. I am very thankful po na napagbigyan pa po ako ngayong gabi na makapag-share po sa inyo. Sana po nakapagbigay po ako sa inyo ng konting inspirasyon para po gawin yung negosyo. Kung ikaw po yung isa sa mga guests natin na nag-iisip ka po talaga kung mag-join ka ba or hindi, okay lang po na nagdududa ka, bigyan mo lang po ng solusyon. Okay, gawan mo lang po ng solusyon. Kung may tanong ka po, magtanong ka nung po sa nag-invite sa'yo. Huwag ka pong papayag na may maiwang tanong sa'yo ngayong gabi. Kasi ako na po nagsasabi sa inyo, katulad po ng ginawa ko, yung duda ko that night, sinulusyonan ko lang. At nung sinulusyonan ko lang, ginawan ko lang ng paraan. I decide na magsimula ng negosyo. And the moment I decide the business, the moment po na nag-invest ako sa Unified Products and Services, ako na po nagsasabi, walang lugi po sa negosyo na to. Sino lang po ang hindi kikita dito? Pwede mo sabihin na hindi ka kumita? Yung hindi po magbubukas ng account. Yung hindi po gagawin yung negosyo, yung hindi po aaralin yung business. Pero the moment you join, ako na po nagsasabi, malaking bagay na po agad yun sa'yo. Alam niyo po ba, pwede ka na agad kumita, mismo nag-join ka. The moment you join, pwede ka na agad kumita agad-agad. Ganun po kaganda ang business po ng Unified Products and Services. Kung ikaw po, hindi ka pa sigurado kung gagawin mo yung MLM, okay lang din po yan. Start ka muna sa services. Pero kung ikaw naman po is you are really willing to do the unified business, yung tinatawag po nating MLM, huwag ka po mag-alala. Ulitin ko po, hindi mo gagawin ang negosyo mag-isa. Nandyan po yung yung sponsor, andyan po ang team mo, andyan po ang Team Unified, ang buong company, regardless of what teams we are, lahat po yan sama-sama nagtutulong-tulong po para maabot ang pangarap ng bawat isa.
At nandyan din po ang company para tulungan tayo. And sigurado po ako, dahil po ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo pong tuldukan na rin yung kahirapan sa pamilya mo. Alam po yan ni Lord. Alam po niya kung ano yung desire ng puso natin. And kung malinaw po sa'yo kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, naniniwala po ako katulad na nangyari po sa akin, hindi ka po niya pababayaan. Na yung mga pangarap po natin, yung mga gusto po natin mangyari sa buhay natin, mangyayari at mangyayari at mangyayari po sa atin. Basta gawin mo lang po at desisyonan mo po ang opportunity na pinakita po sa'yo ngayon. Kasi baka katulad ko po kita before, na before ko makita si Unified, nagdasal talaga ako. Na ano yung business na pwede kong simulan. Kahit may trabaho ako, kahit nasaan ako, pwede kong gawin. Madaling i-maintain, hindi kailangan ng sobrang oras. And I am glad I found Unified Products and Services. Iba po talaga si Lord sumagot ng mga dasal po natin. And with that po, I hope ngayong pong gabi, before ka matulog, kung hindi ka po nakakapagdasal, ipagdasal mo po. Pagdasal mo po sa Kanya. Kasi wala naman po tayong ginagawa or gagawin na hindi po niya alam. Ipagdasal mo po ang opportunity na to. Nabigyan ka po ng wisdom kung kailan ka magsisimula. And of course po, sa mga nakikinig naman ngayon na desidido na po to start the business, I want to congratulate you and welcome to Unified Products and Services. Ipagdasal mo din po na matagpuan din yung mga tamang tao na makakasama mo sa negosyo na to. Mga tamang taong dadalhin sa'yo na maging kliyente mo. And ito lang po advice ko, aralin mo yung negosyo, atinan mo lang po yung mga ganito pong mga meetings, ganitong mga presentation, kasi napakarami po, napakalawak po ng negosyo natin at napakasarap aralin. Napakasarap i-share sa maraming tao. And I hope po, in this sharing po, pasensya na po kayo, masyado na po sigurong mahaba. Pero thank you very much po sa mga nandito pa po at nakikinig. Thank you very much po sa inyo. Sana po nakatulong ako sa inyo and sana po makatulong din si Unified Products and Services sa inyo kung paano po nakatulong din sa akin ang kumpanyang ito. So with that po, thank you very much. Thank you very much po, Sir JC, Coach JC. Pasensya na po, nagkabaligtad po. Instead na ako yung i-intro po sa inyo. Thank you very much po kay Sir Adrian. Nag-introduce po ng business sa atin. Kung gusto mo po pong mapresentahan ng business, sabihan mo lang po yung nag-invite sa'yo. Yung sponsor mo, present po sa'yo ulit yung full business. Tama ba? Ipakita sa'yo kung yung system para po masolusyonan, masagot po lahat ng tanong mo. Okay? Wag po kayong papayag na wala po kayong may maiwan na tanong sa inyo. Kailangan po masagot lahat yan. And sa mga nagtanong po kung saan magde-deposit, isasend po sa inyo ng mga sponsors po ninyo, ng mga nag-invite sa inyo, yung bank account kung saan po kayo pwedeng mag-deposit. At congratulations po kasi pwedeng nyo na simulan si Unified Products and Services right away. At alam ko meron pang special gift na ibibigay sa inyo once you start the business right away. Okay, so with that po, thank you very much. God bless us everyone. Ngayong gabi po, pagdasal natin lahat. Siyempre sa mga pinagdadaanan natin ngayon sa mundo, alam ko po, kung nasan panig ka man ng mundo, ginagawa mo lahat ng mga ginagawa natin ngayon para sa mga mahal mo sa buhay. And ngayon po, ito yung opportunity na pwede pong ibigay sa'yo, na i-grab mo na para po hindi habang buhay, nagtatrabaho tayo para sa pangarap ng iba. Let's work for our own dreams. So with that po, thank you very much. Thank you very much, Sir Josh. And sa buong management, God bless us all. Hi, ma'am, sir. Good morning. This is Jerry, franchise consultant of Unified Products and Services. So, nandito po ako ngayon para i-share sa inyo kung ano nga ba yung ina-offer ni Unified na one-stop shop business at kung ano ba ang nilalaman nito na services. So, let's start. Unified Products and Services, so as you can see on my board, na-establish po tayo November 11, 2011. So good din po sa company natin when it comes to stability, napakatibay na po niya kasi ang crucial part po ay 3 to 5 years. So ang pinakamaganda po sa Unified Products and Services, we are legit 101% because we have Bangko Sentral ng Pilipinas certificate, meron tayong AMLA, we are registered at SEC, and bukod doon, meron tayong BIR. So sino nga ba ang may-ari ng Unified Products and Services? None other than
Mr. President Emmanuel Pascual. Konting background lang po sa kanya, siya po ay former CPA ng Bangko Sentral ng Pilipinas way back 1998. So ano nga ba ang ino-offer ni Unified na negosyo? Meron kami tinatawag na e-cash account. So kung familiar ka kay Globe na may GCash, si Smart Padala na may Smart Money, or si Smart na may Smart Padala, si Unified Products and Services ay may tinatawag na e-cash or electronic cash. So ano nga ba ang nilalaman ng e-cash account? So ito yung mga services na ino-offer natin. So number one, magkakaroon ka ng sarili mong remittance business, magkakaroon ka ng tinatawag na e-cash to e-cash account. Yun po yung very own remittance ni Unified. From piso to 50,000, ang charge na lang po ay 25 pesos flat rate. Then meron din po tayo tinatawag na e-cash padala. Wherein, pag nagpadala ka, may commission or inner income ka na sa bawat padalang gagawin mo. Yun po yung pinakamurang remittance sa lahat-lahat. Okay? So ano pa ang magiging partner ng Unified pag naka-e-cash account ka pagdating sa remittance? Magkakaroon ka ng sarili mong Cebuana, sending and payout, pwede mong gawin. Magkakaroon ka ng Smart Money, sending and payout, pwede mo rin gawin. Magkakaroon ka ng Western Union, definitely sending and payout, pwede mo rin gawin. So lahat ng transaction na gagawin mo, meron din po siya kasamang resibo or system generated receipt. So good thing nito kung pwede ka mag-entertain ng domestic remittance, pwede ka rin mag-entertain ng international remittance dahil yung partner mo dito ang iRemit at Transfast. So, pwede ka tumanggap ng pera galing abroad. So, pag-usapan natin, Sir Jenny, paano ba kami kikita doon sa remittance ng e-cash to e-cash? Okay? So, meron kami tinatawag na yun nga yung e-cash to e-cash na 25 pesos flat rate. So, beyond 25 pesos, pwede kang mag-markup. Pwedeng 10, pwedeng 35. So, yun yung ginagawa namin. So, ipapakita ko sa'yo yung comparison ng partners natin pag sa kanila ka naman nagpadala. Yung from eCash to Smart Money, Cebuana, and Western Union. So, ang home base po, kumikita po tayo dito by markup basis. Let's say, for example, ang Smart Money po sa labas, ang charge po ng 1,030 pesos. So, dito po sa Unified, magma-markup ka pa kasi home-based package po tayo, okay? So, ang ginagawa ko po, ang markup ko po ay 10 piso. Depende po yun sa inyo, depende sa layo. So, katulad sa akin, 10 pesos. So, ang mangyayari, ang sisingilin ko po sa kliyente ay 1,040 pesos. So, 1,040 pesos, ito po ay mapupunta doon sa mag-receive, 30 pesos between the Smart Money and Unified. Ito po yung 10 piso na kita ko. So kung halimbawa po na may magbayad sa akin or magpadala sa akin na 10 katao, at 10 katao, may income po ako na 10, 10 times 10, may kita po ako ng 100 pesos. So extra income in just one day. Paano ko ma-perfect mo in 30 days? For sure and possible na pwede naman may magpadala araw-araw. So times 30 days, pwede ka kumita ng 3,000 pesos. Smart Money alone. Paano kung magawa mo ang Cebuana at Western Union? So, 3,000 times 3 services. Pwede kang kumita ng 9,000 pesos extra income in just 1 month. So, sa Unified Products and Services, lahat ng services po na ina-offer natin ay 24/7. So, pag nagpadala ka sa remittance kahit madaling araw, pwede niyo po siyang ma-access at pwede niyo po siyang ma-receive kinaumagahan ng padadalahan mo. So, ayun po ang unang mga magiging negosyo, remittance business. Ang pinakamaganda po doon kung ma-realize mo, si Smart Money ay para kay Smart Money. Si Cebuana ay para kay Cebuana. Si Western ay para kay Western. Pero pag naka-e-cash account ka, tignan niyo po ito. Pwede ka na mag-Smart Money, pwede ka na mag-Cebuana, pwede ka na mag-Western Union. Then pwede ka rin tumanggap from iRemit and Transfast. So, ang pinakamaganda doon, yung outlet sa labas na hiwa-hiwalay, kay Unified Products and Services, pinagsama-sama na po siya sa iisang system. So, let's move on to the next services. So, magkakaroon ka naman po ng bills payment. So, ang kagandahan mo sa bills payment ni Unified, bukod sa 24/7 po siya, meron na po tayong 1,000 plus dealers naka-tie up. So, good thing po nito, we are authorized partner na po ng Bayan Center. So, meron kami dito tinatawag na version 3. Okay? Kung saan pwede mo bayaran yung credit and other dealers. So, para naman kumikita sa Bayan Center ni Unified, meron po tayo dito tinatawag na service fee na 10 pesos or convenience fee. Like other bills payment center, meron din po silang service charge. Pero ang kagandahan po kay Unified Products and Services, kahit gaano kalaki ang babayaran mo, ang charge pa rin niya po ay as is na 10 pesos. Okay? So let's say for example, ang bayad ng kapitbahay mo ay 500 pesos, depende na kung anong bigger yan, mag-a-add ka ng 10 for the convenience fee, then ang income
po natin ay beyond 10 pesos. So, nag-add ako ng 10. Ang pamasahe po kasi sa amin ay 40 pesos balikan. Tapos, babiyahin ka pa ng 30 minutes. Okay? Ang pinaka-challenging pa kasi talaga sa mga bills payment center is kailangan mo pang pumila. Tapos, ang pinaka-isa pa sa challenging is yung pagdaabutan mo yung offline. So, good thing kayo may products and services, wala pong offline. So, dito, convenient na yung ino-offer sa'yo, personal use mo, and definitely, sa mga neighborhood mo, pwede sa'yo na sila magbayad. Okay? So, ang nangyayari, 520, ang sisipilin ko sa kapitbahay ko, deducted na kung anong biller ko, yung 10 pesos sa system fee, yung 10 piso is kita ko. Okay? So, ang mangyayari niya, 10 ulit tao magbayad sa akin, halimbawa, pwedeng credit card, yung mga PLDT, mga internet natin, Blue Pinod, pwede kong bayaran sa system natin. So, ipagpalagay natin sa isang araw, may nagbayad ulit sa'yo ng 10 katao na may iba't ibang klaseng bill. So, 100 ang pwede mong kitain. So, paano sabihin natin ma-perfect mo in 1 month or 30 days? Pwede ka ulit kumita ng 3,000 pesos. Bills payment alone. Paano kung kumita ka na sa limita ng 9,000, then meron ka ulit 3,000, so okay na po ba yung extra income nasa bahay ka lang, or kahit employed ka, pwede mo itong gawin. Okay? Or kahit may negosyo ka, pwede mo itong gawin. Kasi ang kagandahan po kayo Unified Product and Services, ang concept po nito is traditional, may franchising, and may MLM. Ang pinakabongga doon, pwede po siya maging add-on business sa kahit anong klase ng negosyo na meron ka. So, good din kayo Bayad Center or Bills Payment Unified, may resibo rin po itong generate ng system natin. So, ang Bayad Center po natin or Bills Payment natin is 3 days posting. So, bawal ang disconnection, bawal po ang may due date or previous bill. Just to clarify. Okay? So, good thing po nito, meron ka ng remittance, may Bayad Center ka na. So, let's move on to the next services na pwede mo magkakitaan dito sa one-stop shop business. So, magkakaroon po tayo ng loading business. Okay? So, yung loading business po natin, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Kung gusto nyo po maging mega dealer, kailangan nyo po gumastos ng 200 to 300,000. Isang network pa lang po yun. Kasi meron po kasabihan dito, no, once na mag-franchise ka ng isang network, sa isang syudad, pwede ikaw na yung mag-load. Pero ganun investment yung ilalabas mo. Kasi nakalaki lang sa'yo, ikaw lang yung pwedeng mag-load. Pero Unified Products and Services, ang kagandahan dito, hindi mo kailangan maglabas ng ganung kalaki, pero pwede ka maging mega dealer. So, i-explain ko sa'yo. So, mega dealer ka na sa Unified. Pwede ka na kumita ng 2 to 30%. So, ibig sabihin, pag nag-load ka ng 50 pesos, let's say for example sa Globe, ang darating sa client ay 50 pesos. Pero ang mababawi sa system mo ay 48 pesos. So, may income ka na 1.68. Let's round off, sabihin lang natin 2 piso. So, not bad. Kahit hindi ka na mag-markup, may kita ka na. Pero ang normally na ginagawa talaga kasi ngayon, ay naglalagay sila ng markup. So, kung magbabayad sila ng 2 pesos, may kita ka ng 4 pesos. So, not bad. Ang pinakamagandang bonus pag naka-unified ka, you can create retailer as many as you want. Pag na-download nila sa ng application ni Unified, at pwede silang mag-load sa lahat ng networks. Online game and call cards, kasama na rito. Explain ko sa iyo kung paano kumita sa retailer. So, meron kami tinatawag dito na bracket na 500 to 1,000. Depende po yun sa inyo kung anong gusto strategy na gawin nyo. Pero share ko sa inyo yung strategy na ginagawa ng team namin ng AXN Achievers. So, pwede nagsisell kami ng retailer ng 500 to 1,000 pesos. So, ganito ang technique na ginagawa namin. Mars, pwede ka sa akin mag-retailer ng load. 500 to 1,000 ng bracket. Pwede kang mamili kung anong gusto mo doon. Basta sa 500 pesos na pipiliin mo, may preload ka sa akin na 300 pesos. So, for example, nagbayad siya ng 500, yung 300 ibabalik mo sa kanya as preload niya. So, yung 200 pesos, yun yung kita mo. Computin natin yung kita mo. 200 ang kinita mo sa isang tao. Paano kung may 5 magpa-retailer sa'yo? Kasi ang loading po ay necessity na negosyo. So, hindi talaga pwedeng mawala na ang loading business. Okay? 5 tao nagpa-retailer sa'yo, doon sa 500 pesos na binayad nila, ibabalik mo kasi yung 300. So, ang magiging income mo doon, or paano bayad nila sa'yo, is yung activation fee na 200. I-multiply natin sa 5, may income ka na 1,000 pesos. Paano kung libay magpa-retailer sa'yo or more than 5, sabihin natin 10? Okay lang ba may income ka na 2,000 pesos extra income? Kung isa kang nanay na nasa bahay lang, pwede mo itong gawin. At kung isang empleyado ka na may time ka pa para gawin yung ganitong negosyo, pwede mong gawin. Kasi 8 hours ka magtatrabaho, for sure pagdating mo naman sa bahay, hindi ka kagad matutulog. So, pwede kang magnegosyo. Yun yung mga dapat natin ginagawa ngayon. Kailangan habang nag-empleyado tayo, may other side of business tayo. So, ito yung pwede mong kitain pag 500 pesos. What if naman kung 1,000 pesos yung piliin na bracket ng kaibigan mo?
So, ang ibibigay mo sa kanya, 1,000 ang ipabayad niya sa'yo, 700 pesos ang lalabas na bilog niya. Okay? I-activate mo siya using application ni Unify. So, ang mangyayari niyan, 300 ang kikitain mo. Paano kung makapag-retailer ka ng 5? 300 times 5, pwede kang kumita ng 1,500 pesos. Pag-activate pa lang yan ng retailer, bukod pa yan sa kita mo sa remittance and bayad center. So, paano kung 10 yung mag-retailer sa'yo sa halagang 1,000 na kumikita ka ng 300? E di 300 times 10, may extra income ka na 3,000 pesos and nagpada sa bahay ka lang. Ginagawa mo yung negosyo ni Unify na one-stop shop using Android phone. Okay? So let's move on sa ticketing business naman natin. Okay? Ang kagandahan sa ticketing natin, we have 406 airlines na ka-tie up. So local, international na yung kasama doon. So pwede kang mag-book sa labas ng bansa and within the Philippines. So ipapakita ko sa inyo, Sir Jerry, paano ba yung computation? So eto na nga. Domestic and international, kukumputin natin para makita mo kung ano yung pwede mong kitain. Sa domestic, pwede kang mag-markup ng 100 to 500 pesos. Sa international, pwede kang mag-markup ng 500 to 1,000 pesos. Okay. Paano po kikita dyan? From original price ng ticket, doon na mag-enclose yung tinatawag na markup na 100 to 500. Pero kung yung kaibigan mo, pwede mong markup pa ng 300. Pero kung medyo may galit ka doon sa tao, pwede mong isagad na 500. Depende yan sa'yo. So, pwede mong i-manipulate or i-edit yung markup upon booking. So, ipagpalagay natin na kapag buka na dalawang tao, Manila to Palawan, per prinsesa. Ang sarap mag-travel for sure after ng nararanasan natin yun. Okay? So, 500 pesos ang minarkup natin, sinagad na natin, times 2. So, per way, per head, per ticket yung kita natin. So, dahil 500 ang minarkup mo, dun sa dalawa, may kita ka na kaagad na 1,000, papunta pa lang nila doon. For sure sa'yo yan magbubuk ng ticket pabalik. Kasi babalik pa yun ng Manila para magtrabaho. So, another 1,000 yon. Pwede kang kumita ng 2,000 pesos extra income sa domestic ticketing na Unified less than 3 to 5 minutes. Ako napakasaya ng naranasan ko yun nagtatrabaho ko sa Star Mall Alabang sa pen shop. Nakapag-book ako ng 2 tao papuntang Manila to Boracay. So kumita ko ng 1,200 kasi ang markup ko lang 300. Not bad. Dahil isa akong empleyado, hindi ko yung pinahihiya. Pero ang maganda kasi doon, habang nagtatrabaho kami, extra income ka. So kumikita ko ng 491 may daily rate sa pen shop, Alabang. Okay, kumita ko ng 1,200, hindi na masama. May 8 hours akong kita, may extra income ako ng 1,200, not bad. So may ipon pa ako, nakakapag-save ako kahit pa paano. Kasi bilang isang empleyado ngayon, hindi pwedeng isa lang yung pinagkakakitaan mo, lalo na sa nararanasan natin ngayon. At lagi mo tatandaan, lagi mong isipin na darating yung oras sa negosyo rin ang iisipin mo. Why not na mag-start ka habang nagtatrabaho ka para hindi sayang yung oras. Nakaka-capture mo yung market, nagagamit mo yung oras mo sa magandang bagay. So good thing ito, pwede ka na mag-book ng domestic. For sure, hindi natin malalagos sa international. So sa international, as I've said a while ago, pwede ka mag-mark up ng 500 to 1,000. So, 2 tao, minarkapan natin ng 1,000, isagad na natin times 2. Sabihin natin may kaibigan ka na gusto na mag-travel dahil excited na pumunta na Singapore. Minarkapan mo ng 1,000. So, 2 times 1,000 times 2, less than 3 to 5 minutes, pwede kang kumita ng 4,000 pesos. So, tubo mo na yan sa ticket. So, ang pinakamaganda dito, pwede mo nang i-cater lahat ng kakilala mong mahilig mag-travel at organization na nagta-travel. So may share ako na sa iyo dito, yung business partner ko na si Mr. Maki Molina, I'm very proud na naging business partner ko siya. Isa siya sa kumita dito ng 73,000 sa ticketing travel and tours. Kasi may airline ticketing tayo, then may travel and tours tayo. So good thing sa kanya, nakapag-close siya ng 43 na katao, educational tour papuntang Puerto Galera. May narka pa ni Sir Maki ng 500 pesos per head. So since back and forth yung ticket, kumita siya ng 1,000. 1,000 multiplied by 43 person, kumita siya ng 43,000. Airline ticketing alone, within 1 week yun yung kikita niya. So not bad, extra income. So kung anong trabaho, negosyo na meron ka, kung magkakaroon ka ng ganitong add-on business, edi may add-on income ka ulit.
Okay, so good thing pa dito, airline ticketing, magkakaroon tayo ng travel and tours. So dito kami na si Sir Maki dahil siya na rin ang nag-book or nag-cater ng hotel booking. So nandito, ang kapartner po natin dito is Global Pinoy Travel and Tours na pag-may-ari rin po ng company president. So kung saan pupunta, kung saan gakain, kung saan hotel, yung itinerary nila, pwede ikaw na ang mag-cater or pwede kang magpatulong sa GPTT via customer support. So paano kung pwede natin kitaan doon? Pwede kang mag-mark up ng 100 to 200 pesos per head. So let's say for example, 3 days, 2 nights. Dito ka kikita sa dalawang gabi. So ang markup mo ay 200 sa dalawang tao. Tama? Times 2. Okay? Times 2 person again, kasi dalawang tao sila, dalawang gabi sila matutulog doon. Pwede kang kumita ng 800 pesos instantly. So, kumita ka sa airline ticketing ng 4,000 with another 800 pesos sa travel and tours. So, may income ka na ng 4,800 and for sure, maraming empleyado na kumikita ng 30 sa 30 days. So, 4,800. So, pinakamaganda nito, kayo na products and services, pwede mo siya kitain less than a minute. Or kahit less than an hour, pwede mo siya kitain. So, ang maganda doon, kung anong negosyo meron ka, anong trabaho ginagawa mo ngayon, extra income, Unified Products and Services ang sasagot sa'yo. So good thing po dito, meron din po tayong insurance dito na pwede mo rin i-connect sa mga travel and tours at ticketing natin. Di ba may mga agency din kasi na nagbubook ng ticket pero walang insurance. Naranasan po namin yan nakapag-inquire kami. So ang ginawa namin technique, pwede sa amin ka na magpabook, then bibigyan ka rin namin ng insurance or pwede ka sa amin kumuha ng insurance. So ang ino-offer po natin is personal accident insurance. So, under po tayo ng FEG and Malayan. So, Sir Jerry, magkano ba ang coverage ng FEG? So, you have to listen. 100,000 accidental death, dismemberment, disablement, 50,000 motorcycling death, 10,000 car crash assistance, and 10,000 burial assistance with a total of 170,000. Ang Malaya naman po ay 100,000 accidental death, dismemberment, disablement, and 10,000 burial assistance with a total of 110,000. So, Sir Jenny, magkano natin siya binibenta sa system or magkano natin siya nakuha sa system? Ang FPG po ay 75 pesos at ang Malaya po ay 80 pesos. So, isi-share ko sa iyo yung journey ko dito sa Unified na ginagawa ko yung negosyo ng insurance. So, binibenta ko siya ng 300 to 500. So, depende yun sa'yo. Pero ang benta ko is 375. So, here's the complication. You have to listen that this is one of my favorite services dito kay Unified. So, ang benta ko 375. So, less 75 pesos, the system fee, may income ako na 300 pesos. So, katulad ng naranasan ko, nakapag-insured ako, na nagtatrabaho ako, isang supervisor ko, manager ko, at 3 regular staff, kumita ako ng 1,500 less than a minute. Dahil i-encode ko lang siya sa system ko, napakabilis, after ko encode, ready na po kaagad ang system-generated policy and ready to print. So, meron na akong 1,500 extra income. Again, kung anong ginagawa mo ngayon, hindi ko kunin yung buong oras mo para mag-extra income ka Unified. At the same time, habang nagtrabaho ka, o OFW ka man ngayon, pag uwi mo, may negosyo ka na para hindi habang buhay nangangampungan tayo. So, good thing po nito, isi-share ko po sa inyo, yung Malayan Bay, binibenta ko rin po siya, pero mas favorite ko po talagang FPG dahil sa coverage nito ng 170,000. So, nakakuha po ako ng 100 riders, okay? Team TLR po yan. So, ang nangyari po dito, i-share ko yung business. Ang sabi ko sa kanila, tulungan mo ko sir na may pasok natin yung insurance sa grupo mo. At the same time, bibigyan ko kayo ng commission per head. So, ito yung technique ko. 375 yung benta ko. So, per head na mag-i-insure sa kanila, may 100 pesos. So, 375 less 75, 300. Less 100 sa kanila mapupunta, may 200 pesos pa ako. Ang pinakamaganda doon, napakabait ng President na si Sir James. Ginagamit nila ito sa charity ng kanilang grupo. So, ang mangyayari noon, 100 na katao yung na-insured ko. So, 100 pesos sa kanila, multiply by 100, nagkaroon sila sa akin ng commission na 10,000. Not bad. Kasi bakit? Kumita na ako, at the same time, nakatulong pa ako doon sa organization nila. So, may 10,000 sila commission sa akin. Ang nangyari naman sa akin, 200 pesos ang kinita ko. Multiply by 100 person. Kumita ko ng 20,000 in just 1 month. Extra income, okay na. Weekly may natatanggap ako na nagbabayad ng insurance at weekly may ina-enroll ako.
Ang pinakamaganda doon sa rider sa t-shirt ko, nire-refer pa nila ako sa iba't ibang chapter. So, ang pinakamaganda doon. Then, meron din po kami dito na insured na barangay. So, kumita po yung business partner ko ng 24,000 through insurance po ng FPG wherein na bet mangyari sa'yo once na mag-franchise ka ng Unify. Ang pinakamaganda dito, yung puhunan napakaliit lang. Pero yung puhunan na i-invest mo, paulit-ulit mong kikitain once na gagawin mo yung negosyo. Okay? So, ang bongga pa dito, meron din tayong ferry booking. So, ang partner natin, here we go. So, meron tayong to go, meron tayong FastCat, then meron din tayong transition. So, Sir Jenny, paano ba ako kita dyan sa pag-book ng ferry booking? So, meron lang po tayo dito automatic income na 50 pesos. So, once na magbubook ka ng ticket, dadaan sa customer support. Okay, after nyan, okay na. So, automatic fair head may 50 pesos ka. Pero katulad ng ginagawa ng business partner ko na si Ma'am Christine Encinares, ginagalingan niya yung sales talk. Siyempre, of course, may service charge naman din talaga lahat ng ibang services or other ferry booking outlet. Ganun yung ginagawa niya. So, di ba may 50 pesos na? Ang sasabihin niya, Mars, meron ka 100 pesos na charge, okay lang ba? Of course, papayag yung mga kumari mo once na magaling kang makipag-communicate. So, internal communication yung tawag doon. So, may 50 pesos siya, then per head, may service charge na 100. So, 150 kumikita siya per head. Paano kung apat? Eh, di may 600 siya extra income, very booking pa lang yun. So, kung makikita mo, walang patapon dito sa nilidiscuss mo negosyo dahil lahat ay kikita ka talaga. Paano mang ticket nun? Generated rin po yun ng customer support. So, good thing po nito, after ng ferry booking, meron din po tayong MLM shop. So, ano yung MLM shop natin? Meron tayong benta-na-yan.com. Okay, Filipino version online shop po siya na ginawa po ng pinakamamahalin na presidente sa Press Money. So, ang ganda sa benta-na-yan.com, pwede mong bayaran then dito, kasi katulad siya ng mga other online shop, pwede ka na magbayad, mag-art to cart. Ang pinakabongga dito, any type of item pwede mong ilagay. I-shoutout ko lang po si Ma'am Lai Combate kasi isa mo talaga siya sa pinakagrabe talaga na business partner ko na nakita ko na nag-post siya doon ng suka. So, nung nakita ko yun, na-enganyo ako. Nag-post din ako doon ng pillow neck kasi nag-online din kami ng iba't ibang klaseng pwedeng ibenta extra income. So, pwede nyo siyang i-visit benta-na-yan.com, mag-register ka lang din at kasama yan sa services. Then, meron din po tayong MLM shop. So, yung MLM shop po natin, since Unify Products and Services po, yung nag-offer ng mga services, katulad yung mag-git ko kanina, naiintindihan nyo, okay, yung one-stop shop, meron din tayong mga health and wellness tangible products. So, ang gusto kasi ni Press Money, habang kumikita ka na mamangalagaan mo yung health mo. So, mas maganda yung healthy and definitely after wealthy, we should be healthy. Tama po ba? So, meron kami dito ng iba't ibang klase like iron napkin, tea tree soap, mga pabango, obaji. Yan, pwede din acai berry, my favorite. Then yung prime chip na napakasarap na kape. So, pwede nga i-discuss yun yung sponsor mo. So, pwede ka dun kumita ng 30% lifetime discount ka na kasi once na member ka ng Unify. So, good thing dito, magkano po ba ang puhunan? Bibigyan lang kita ng idea. Pag nag-franchise ka ng Bayad Center sa labas, 1.2 million. Bayad Center alone po yan. Direct po yan sa Meralco. Pwede mo po yan i-search sa Google. Yan mo yung lalabas na result. Okay? Pwede ka rin po mag-franchise ng Rinitas. Ang Cebuana Lowiller po ay hindi mo siya for franchising because family-owned business po siya. So, dapat Lowiller ang pinili mo bago mag-order ng Cebuana Lowiller. So, Western Union, pwede 1.2 million. So, good thing pa nito kung gusto mo mag-loading business, katulad niya kanina, kailangan mong gumastos ng 200 to 300,000. Mega dealer ka na po niyan. Okay? Ang ticketing naman kung gusto mo, 300,000 domestic alone. Okay, may quota yan per year. So, pag hindi mo na-reach yung quota, possible na mag-reach yung partnership mo sa airline na yon. So, kung halimbawa maglalabas ka ng 5 airline, ang pangit naman kasi yung isa lang airline. So, sabihin natin 300,000 multiplied by 5, kailangan mo maglabas ng 1.5 million. Good thing kayo Unify Products and Services, 106 airlines ang partner mo or magiging katayan mo, pero hindi mo kailangan maglabas ng milyon. Very minimal talaga yung capital. So, sa labas magagastos ka ng 3 to 5 million and up. Okay? So, napakalaki. Kaya Unify Products and Services, may tatlo kami packages. So, meron tayong tinatawag na hub. This is 599,000. Okay? Kailangan po dito ng 40 square meter ng peso. Kailangan niya po ng outlet. Okay? Then, meron din po tayong cash center. This is 65,000.
Pero nababalitaan ko po na magtataas ng pa-operasyon nito, so mas maganda kung sino nag-invite sa'yo or kung sino naghikayat sa'yo dito, tanongin mo, mas maganda na habulin mo. Ito rin po yung may pwesto. 65,000, aabot na po ata siya ng 180 to 200,000. Pero ang bongga nito, pwede kang mag-start sa pinakamaliit na puhunan namin at napaka-worth it. Yung tinatawag namin na home base na 14,998. So, 14,998, ano na ang kasama niyan? So, magkakaroon ka ng English account. This is lifetime franchise. Ano ang kasama? May insured ka sa Malayan, 110,000 good for 1 year. Tapos, ang pinakabongga pa dito, kasi sa labas, yung mga discuss ko sa yung services, magbabayad ka lang sa travel and tours. 3,000 to 5,000 per session. So, kayo Unify, wala kang babayaran ganun kasi nga libre ng training. Ang nagkakondak ng mga training, mismo kami nila mga franchisee. So, dito kasi sa Unify, kung ano yung alam namin, i-share namin sa'yo para magtulong-tulong tayo. At the same time, makatipid ka, hindi ka na magbayad sa labas. Pinakamaganda doon, provided talaga kasi ng company yun. So, may initiative rin ang magiging member mo or magiging kagrupo mo. So, ang pinakamaganda pa dito, may matatanggap ka na tarpaulin, yung home base size. Then, may kasama siya na 20 flyers. Then, ngayong month na to, ang pinakamaganda doon, meron siyang free products ng 4,000 to 5,000 pesos. So, ang pinakamaganda dito, eto na po yung makukuha mo. So, lifetime account, transferable, no cash plan, just franchising fee. So, ayun na po yung negosyo. Then, may kasunod pa po ako na i-discuss. Pero kung gusto mo, pwede mo pakinggan. Pero kung gusto mo din, mas maganda pakinggan mo rin para worth it yan tayo mo. So, thank you so much. Wait lang. Yeah. So, hello po, I'm back. So, nandito po ako ngayon para i-discuss po sa inyo yung continuation. Kasi kanina yung i-discuss ko kanina, which is traditional side. So, that's the 20% ng negosyo. So, meron din itong 80%, which is the MLM side. So, kung makikita mo, yung Unified Products and Services, we have the traditional side, franchising side, and we also have the MLM side. So, good thing nito, yung MLM side po, is ito po yung klase na pwede kang kumita by commission basis. So let's say for example, katulad ng mga realtor, pag nakapagbenta sila ng bahay, nakapag-close sila ng bahay, meron silang commission. Katulad ng mga car salesman, pwede silang kumita through commission din. So katulad dito kay Unified Products and Services, paano kung may magsabi sa'yo na, Mars, ang ganda ng negosyo, paano ka nagkaroon ng ganyan? Eh pag i-share mo siya, kikita ka. Yun yung pinakamaganda. So katulad ng mga artista, once na in-advertise, minarket nila yung negosyo, may kita ka din. So bibigyan ka rin dito ng company ng commission. So ngayon, i-discuss ko sa inyo para mas maging maliwanag at mas maganda yung transparent. Okay? So 20% kanina yung traditional side, then we also have the 80%. So ako dati, sabi ko, ba't may 80%? Pero pwede lang kumita doon sa 20% eh. So why don't you try na gawin mo both 100%? So mas maganda yon. Ba't mo aayawan yung pwedeng magbigay sa'yo ng another income since sa pinag-uusapan natin ay source of income or extra income. So here we go. So Unified Products and Services, meron po tayong tinatawag na 4 ways to earn. So what is 4 ways to earn? Meron tayong direct referral, which is meron din tayong indirect referral, meron din tayong SMB, then meron din po tayong residual income. So, i-share ko na po sa inyo yung business. Ganito po yung mangyari. Paano kung yung magkagusto sa negosyo, Sir Jerry? Talagang posibleng meron kasi sa akin nga eh. Hindi lang sila sa negosyo nagkakagusto, mismo sa akin. Char, okay? So, good thing dito, halimbawa ako po yung sponsor mo. Ako yung nag-encourage or nag-invite sa'yo na gawin yung negosyo. Then, meron kang kaibigan na gusto rin mag-franchise, ay hindi mo pa alam kung paano i-explain. Since newbie ka nga, huwag ka mag-alala kasi yung sponsor mo, 100% tutulungan ka niyan para kumita ka sa side na to. Dahil yung pagkita mo dito, pagkita niya rin. So, ang kagandahan dito, meron tayong teamwork na tinatawag para kumita sabay-sabay. So, let's say for example, this is you. Okay? Then, we have the medallion line na tinatawag. Okay. So, ang mangyayari niyan, ako yung sponsor mo, ako yung mag-explain ng negosyo, pero yung 100% nakita sa'yo. So, let's say for example, i-share mo yung business kay letter A at kay letter B. So, ang mangyayari nito, napresentahan natin sila, nagustuhan nila yung negosyo, bibigyan ka ng company, hindi manggagaling doon sa tao nag-franchise, kundi yung company ang magbibigay ng commission. So, bibigyan ka nila, since direct referral is 1,000, may 1,000 ka, may 1,000 ka. So, ibig sabihin, pwede ka na kaagad kumita ng
2,000 pesos. Extra income, imagine mo, shinare mo lang yung negosyo. Tinulungan mo na silang magkaroon ng negosyo. Okay? At tinulungan mo rin silang kumita katulad ng paraan ng pagkita mo. Nagba-bounce back yung blessing. May blessings ka kaagad na kumita ka ng 2,000 pesos. And not bad. Pwede mong gawing pondo yung 2,000 pesos para makapag-access ka sa lahat ng services na ginagawa mo. So may extra kang pondo. Okay? So good thing nito, si letter A at si letter B, nakita rin nila Mars and Pare na kumita ka dito sa negosyo. So sinabi nila, Mars, gusto ko na i-share yung negosyo, pwede ba yun? Siyempre 100% pwede. Ganito yung mangyayari. Sumali si letter C, sumali rin si letter D. Ang pinakabongga dito, may sumali sa kanilang dalawa. Si letter E, saka si letter F. So sabihin na lang natin D, E, F. Okay? Ang mangyayari niyan, since ikaw na yung sponsor ng dalawa, ang bongga dito, every time na makapag-share sila ng negosyo under their name, may extra income ka din dito na 60 pesos. Up to that level. Okay? So, paano yung Sir Jelly? Doon sa direct na sinasabi kanina, nakapag-join, gusto kong may mag-join sa akin ng 5. Eh di automatic, meron mo akong 5,000 doon. Yes, you have 5,000 pesos. Paano kung 10, Sir Jelly? Eh di may 10,000 pesos ka. Paano kung 100? Gustong mag-join? Eh di may 100,000 ka. Paano kung isang buong barangay? Eh di may barangay 8,000 ka. So, pinakamaganda dito, yung si letter A at si letter B, sila naman yung kikita ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Kumita din sila ng 2K katulad mo. So, ang pinakamaganda doon, hindi lang ikaw yung kumikita, pati yung under ng organization mo. Kumikita siya, have a happy life to us, di ba? So, ang pinakamaganda doon, since sila yung kumita ng 1,000, may kita ka pa rin kay C, D, and F, which is the indirect referral. So, magkakaroon ka ng 60, 60, 60, 60, up to that level. Sabihin natin nakasampu ka na dito. So 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 pesos ang papalit sa'yo. Take note. Sino pa ang nag-share ng business? Ikaw pa ba? Kilala mo ba sila? Di ba hindi na? Pero dahil ito yung kakilala mo na continuous nilang i-share, sa lahat ng naka-indirect sa kanila, may kita ka doon na 60 pesos. And not bad, extra income. Okay? Pinakamaganda doon, by level, kumikita ng 2K katulad mo. So, ang pinakamaganda dito, meron pa tayong tinatawag na SMP. Meron na tinatawag na left and right group, okay? So, ang mangyayari yan, once na matrace ng system na meron ng left and right, pag nagbanggaan, ang tawag sa labas, pag nagbanggaan, disgrasya ka. Unified Products and Services, pag nagbanggaan or may pairing bonus ka, ang tawag doon grasya. So, si A and si B nag-pair. So, 1,500. May 1,500 ka. So, kumita ka ng 1,500. So, automatic, meron ka ng 3,500. Eh, ang pinakamaganda dito, nagbanggaan din si letter D, tsaka si 1,500, 1,500. Eh, di meron kang another 3,000. Okay? Eh, paano kung dalawang to, meron rin na yung mag-join? Okay? So, meron ka ditong 1,500, 1,500, 3,000, 1,500, 4,500, 1,500, meron kang 6,000. So, dahil tinulungan mo magkaroon ng business partner yung nasa ilalim mo, katulad mo, kumita ka kaagad ng magkano? 12,500. Tama? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,500 extra income. Not bad. Imagine mo, magkano ang investment mo? 49.98. Malapit ka na mag-ROI. Kumita ka sa MLM shop or sa multi-level marketing. Good thing nito, may traditional side pa yung mga services. So, dual income. Eh, kumikita ka pa sa pagbenta ng product, which is discounted to the 30%, triple income ang pwede mong mangyari dito sa Unified Product Services. So, ang good thing pa dito, we have safety net na tinatawag, which is 60 pairs. So, Sir Jenny, paano ko magawa ko yung 60 pairs? Pa-perfect ko in just one day. Automatically, pwede ka kumita ng 90,000 pesos in just one day. Actually, proven and tested na yan at may patuloy na talaga na kumita dito ay yung brand mentor ko na si Ma'am Christina Pedera na napaka-supportive at non-stop talaga niya kaming pinipid
para matuto, mag-learn, mag-grow at supportan dito sa negosyo. Siya po yung kumita ng 90,000, take 2, ginagawa niya lang po ang negosyo ng 2 to 3 hours, part-time. Dito po sa Unified Products and Services, nagkala siya ng sasakyan, naging Millionaires Club siya, naging awardee siya, naging local and international travel summit qualifier siya, at bukod doon, member na siya ng Millionaires Club na tinatawag sa Unified Products and Services, at very proud po talaga ako sa kanya. So, yun yung pwede mong kitaan. So, Sir Jenny, paano naman yung residual income? Yung residual income is one of my favorite passive income dito. You have to listen ulit ha. Pakinggan mo na maigit. So, let's say for example, this is you. Itong mga taong to, every time na may magbabayad ng bills payment, meron kang 50 cents. Remittance, may piso ka. Ticketing domestic, meron kang 10 pesos. International, meron kang 25 pesos. So sa lahat ng magbabayad under your organization, may tinatawag kang residual income or billings income. Every time na gamitin nila ang system. At totoong gagamitin nila ang system dahil ang bills payment ay mandatory. Ginagamit talaga yan buwan-buwan. Ang remittance ay may nagpapadala araw-araw. May nagbubook ng ticket in and out of the Philippines. Within the Philippines, meron rin gumagamit ng ticket. Insurance, kailangan ng tao yan for their security. So, ibig sabihin, literal nakikita ka dito ng passive income. So, you can earn habang natutulog. Okay? So, let's say for example, pakinggan mo. Let's say for example, this is yung ipagpalagay mo na lang ikaw na nakikinig ng presentation na to. Ang swerte-swerte mo kung umabot ka sa dulo na to. So, let's say for example, ma'am, sir, eto ka, nag-book siya ng ticket, wala kang kaalam-alam, nanonood ka ng TV, may 10 pesos na papasok sa'yo dahil nag-book siya ng domestic. Paano kung round trip? Di may 20 pesos ka sa isang tao. Paano kung lima yung binook ng taong to? Ginamit yung e-cash account, meron kang 100 pesos. Okay, paano kung 10, 200? Diba? So, nag-remittance, may piso ka. Nag-insurance si letter C, may piso ka. Nagbayad ng bill si letter D, may 50 cents ka. Nag-remit si letter E, may piso ka. Nag-book ng insurance to. Parang yung business partner ko na lang na si Ma'am Lab. 100 na insured niya, di may 100 pesos ka. Ang pinakamaganda doon, this is lifetime benefit na makukuha mo kay Unified Products and Services once na mag-join ka. So, papakitaan kita ng projected income namin within 3 to 5 years. Okay? So, good thing nito, meron tayong tinatawag na 3 to 5 years. Okay, you have to listen. Gagawin mo ito ng hindi lang ikaw mag-isa because we are unified, we are united, we have the unity para gawin yung negosyo. So let's say for example, 2020 ngayon, 2021, 2022, 2023, 2024. Possible ba sa loob ng isang taon makapag-share tayo ng negosyo or makapag-join tayo sa 10 katao? Which is possible. Basta may team effort, group effort. Actually, nagawa ko siya more than 10 tayo na mapasok ko within 1 year. Nang hindi lang ako yung gumawa under my organization or under my business partner. So yung 10 katao na yun, compute na lang po natin worst case scenario is yung 50 cents. Okay? Yung 10 taong yun, nagbabayad ng bills, ng tubig, internet, Wi-Fi, or kuryente. So, times 50 cents, meron kang 15 pesos per month. Pwede mong kitain, which is maliit. Pero ang pinakabongga dito, saan ka makakita ng 15 pesos sa labas? Wala naman magbibigay sa'yo ng libre yan. Pero kay Unified, once na makatulong ka sa mga tao na magkaroon ng negosyo, pwede ka magkaroon ng 15 pesos per month. Nang wala kang ginagawa, kasi natulungan mo na sila. So, yung 10 katao mo, magkakaroon ka ulit ng 10 member na tutulungan natin magkaroon ng negosyo ng one-stop shop. Multiply by 3, nagbayad sila ng bills, multiply by 50 cents. May extra income ka dyan na residual income na 150 pesos. Per month. Per month po talaga yan kasi bakit? Ang bills payment po ay buwan-buwan binabayaran. So talagang mandatory magkakaroon ka, kasi yung mandatory talaga binabayaran ng bills payment, may mandatory income ka. Ganyan na siya kadali. Okay? Then yung 10 mong katao, tinulungan natin makakuha ng 10 ng 10. Multiply by 3 bills, multiply by 50 cents. Pwede ka na magkaroon ng extra income na 1,500 per month. 2022, take note, 3 years. Ako po naranasan ko rin, wala pa po ako sa ganyan taon. Kumita po ako ng 1,200 kasi may business partner ako dito na senior citizen na si Ma'am Noida. Nag-book siya ng ticket, nasa ilalim ko na siya. Kumita ako ng 450 pesos. Naka-multiple account ako. Ganito yung
yung structure ko. So, tatlong 15,000 yung in-invest ko dito, which is 45,000. Ito yung tinatawag namin ng multiple account. Nandito si Ma'am Noida nag-book. Kung nag-book siya ng ticket papuntang Palawan, wala kang kaalam-alam, meron pumasok ng 450, 450, 450. So, kumita ko ng 1,200 or 1,300 something nang wala akong ginagawa. So, ang maganda doon, dahil natulungan ko siya magka-negosyo, naging convenient doon sa business partner ko na senior citizen, kumita ko ng 450. So, yung pinakamaganda na residual income, kumikita ka habang wala kang ginagawa or habang natutulog ka. Yun yung dapat na inaaral natin mga Pilipino kami kasi hindi habang buhay kaya natin magtrabaho at hindi kami buhay para na magbayad ng bills for life. Okay? So, 2023, yung 10 mong katao kumuha ng 10, ng 10, ng 10. Okay? Meron ka na ditong multiply by 3 times 50 cents. Okay? Pwede ka na po ditong kumita ng 15,000 per month. Bills payment, residual income alone. Okay? Per month po yan. Then sabihin natin 2024, ang member po po dito ay 100,000. Na nagbabayad ng bills, tatlo, multiply by 50 cents, pwede ka na po kumita ng 150,000 per month. Hindi ko pa po siya kinikita, pero for sure, yung top 1 po natin ng Unified Products and Services, ay kinikita na po ang 150,000 per month. Dahil kumikita na po si Ma'am Chimi Labuen, okay, ng almost 2 million within 3 months. Kumikita na siya ng 1 million within 1 month. So, ito na po yung negosyo. Okay? Lagi ko po sasabihin sa inyo, si Unified Products and Services po ay negosyo ng pangkalahatan. Walang nabubulok, okay, walang na-expired, non-seasonal, okay, umulan, umaraw, tag-init, kahit may pandemic, kahit may crisis, nagagamit yung negosyo. So, ang pinakamaganda doon yung 50,000 mo, wala kang rerentahan, wala kang lalabas na permit, lifetime pa siya, libre ang training, sulit na sulit. Kaya kung titignan mo yung 50,000 mo, kung meron ka sa bangko, tanongin kita, magkano ang tubo niya sa loob ng isang taon? For sure, wala pa sa 15 pesos. Ay, kasi 1% per annum ang binibigay ng bangko. So, based sa computation namin, kung magbabayad ka pa kasi mag-ano ka pa dyan ng statement na baka may bayad siya. So, yung 50,000 mo, pinatulog mo sa bangko na hindi siya tumubo. Pero kay Unified Products and Services, pwede ka kumita ng 300 to 500 to 1,000 ticketing alone. So, saan mas maganda i-invest ang 50,000 mo? Sa bangko or sa negosyo? Sabi nga ng isang successful na tao na rinig ko, if you have savings, huwag mong hayaan i-save. Kailangan i-invest mo para mag-generate siya ng income. So, by the way po, my name is Jerry Tomuling, franchise consultant of Unified Products and Services, and I hope nagustuhan niyo po yung negosyo. Once again, good morning and have a blessed day. Spread love and light. Thank you!